Tinawag ngayon mga kababayan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na malisyosong pahayag yung mga sinasabi na yung pagtanggal mga kababayan pagsiba kay Sara Duterte ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa National Security Council is a prelude to martial law. Pumalag po ngayon si Secretary Lucas Bersamin. So na-observe natin, nagiging madalas na yung pagsasalita ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So tama ito mga kababayan. Sa bagay, last month, ito yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kanyang administrasyon will be more open to media. At saka, i-engage niya mga kababayan, ang mainstream media para labanan po yung mga purveyors ng fake news. Karamihan kasi po yung mga nagpapakalat ng fake news, ginagamit po yung social media. Lalo, siyempre yung kampo ng mga Duterte. O ngayon, sinupalpal ni Lucas Bersamin mga kababayan, una si Panelo. Ngayon naman po, ang sinupalpal ni Bersamin, si Harry Roque. Sabi ni Lucas Bersamin mga kababayan sa mga bashers ng ating Pangulo, malisyosoan niya yung mga sinasabi ninyo na yung revamp na ginawa ng Pangulo sa National Security Council is a prelude to martial law. Never niya yan na pumasok sa isipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon mga kababayan, ayaw nang manahimik lang ng Palasyo Malacanang sa mga paninira po ng kampo ng mga Duterte. So tama lang po ito na ginagawa ng Palasyo Malacanang kasi sumusobra na po sila, namimihasa. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin yung ating kwento. Ito yung mga pinapakalat po ng mga kampo ng Duterte. Gamit yung TikTok. Sabi dyan, noon, 1965 niya, niligawan ang mga Lopez para makakuha ng boto at manalo sa Visayas. After manalo, trinaydor ang mga Lopez. Inalis sa NSC ang BP na si Lopez, nag-declare ng martial law nang inabulis ang opisina ng Vice Presidente. Yan po ang linya nila ng propaganda. Malinaw po na diskresyon. Kahit na nga yung mga dilawan tulad ni Erin Tanyada, kumbinsido sa pagtanggal kay Sara Duterte. Kasi ano man ang gagawin, mga kababayan ni Sara? Anong mabuting advice ang pwede niyang ibigay sa ating Pangulong Bongbong Marcos na mismong siya, pinagbantaan niya yung first family, pati si Martin? Diba? At noong 1972, kaya dineclare po yung martial law kasi nanggulo yung mga kalaban ng gobyerno. Tulad ngayon, di ba? Pag nanggulo kayo, siyempre, dineclare yung martial law po.
Pero as of this time, sabi ng Palasyo Malacanang ni Executive Lucas Bersamin, Executive Secretary, wala yun sa isip ng ating Pangulo. Pero subukan ninyo na manggulo. Kasama yun sa powers ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng sino mang Pangulo, yung pag-declare ng martial law. Pero as of this time, wala yun sa isip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag nanggulo kayo tulad nung panahon, alangan naman, hayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na lamunin ninyo. Duda nga ngayon yung mga mamamayang Filipino ng presence ng monster ship ng China. Pero nakabantay lagi, mga kababayan, yung ating armed forces, pati yung Amerika. Hindi papayag yung Amerika na manggulo kayo ng mga barkada ng China. Di ba? Tapos sabi dito sa post ng TikTok, post nila sa TikTok, ngayon na niya, 2021, nanligaw ang magkapatid kay Sara Duterte para makakuha ng boto sa Visayas at Mindanao. After manalo, trinidor, inakusahan, ginipit, inalis sa NSC. Ano ang kasunod? Yan ang pinapakalat nilang mga propaganda. Anong trinidor? Ang nagtridor po, yung kaalyado ninyong si GMA, gustong tanggalin. Binabago ninyo yung kwento. Gustong tanggalin si Martin Romualdez as speaker para makabuelo sila. Yun ang simula ng alitan dahil sa inyong ambisyon. Alangan man nag-ambisyon kayo pagkatapos, mamikit mata na lang po ang administrasyon. Tapos nagbanta. Alangan man, pinagbantaan na mismo yung Pangulo. Pagkatapos, pag nag-meeting yung National Security Council, kaharap siya. Abnormal lang po ang gagawa ng ganon. Pwede ba yon? Nakaharap mo sa meeting, yung mismong nagbabanta sa'yo, at pinag-uusapan, national security and security of the government, sovereignty of the government. Tapos, ang kaharap mo, pro-China. Ano yan? Sinong loko-loko, mga kababayan, ang gagawa ng ganyan? Ay, loko-loko. Sinong matino ang pag-iisip ang gagawa ng ganyan? Kaya sabi ni Bersamin, malisyosoan niya ang claim ninyo na tinanggal yung pagtanggal kay Sara is a prelude to martial law. So si Lucas Bersamin nga mga kababayan ngayon yung bagong knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa Congress po si Martin Romualdez. Sa executive po, siyempre yung mismong little president, si Lucas Bersamin. Siya na ngayon ang nagsasalita mga kababayan. Dati tahimik lang po, pinalalampas yung mga paninira, mga black propaganda nila. Pero ngayon, because of the statement ng ating Pangulo, noong December 19, ito yung balita mga kababayan, Marcos wants to be more open to media. Sabi ng ating Pangulo sa interview ng mainstream media, sabi niya, credibility niya is necessary to combat disinformation. And this can be achieved through openness and honesty. So sabi ng ating Pangulo, purveyors of fake news want to close the sources of information and should not be allowed to control the narrative. Let the sunshine in Let the fresh air in. Our part in government is to open it up. More ventilation, more sunshine, more fresh air. That I think is the best approach. So let's do that. Let's evolve. We cannot just stand by and let all of these bad apples take over the discussion, take over the narrative. We will be part of that narrative. We will be a very strong voice of that narrative. Let us be different for once. Let us be the ones that tell the truth. Kaya sunod-sunod na po, very active ngayon po si Lucas Bersamin. Bawat mga disinformation and black propaganda ng kampo ng mga Duterte, may sagot na siya. Binabasag niya agad. Ang una niyang hinambalos mga kababayan, binanatan si Panelo. Wala ka niyang moral authority to speak. Sinopalpal mga kababayan si Panelo. Ngayon naman po, yung sinasabi ni Harry Roque, reload niya to martial law ang pagtanggal kay Sara Duterte.
Sabi ni Lucas Bersamin, that is anya malicious. Wala man lang anya yan sa isip ng ating Pangulong Bongbong. Tama. Yes, sabi dito sa balita, asked to comment on criticisms coming from Duterte's allies, si Panelo tapos si Harry Roque, Bersamin dismissed the allegations of the two former palace officials. Sabi ni Bersamin, declaring martial law niya is farthest from the president's mind, as he is focused on ensuring the country's economic prosperity, Filipinos' health and welfare, and the completion of his legacy projects. Yun ang yan tutok ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man lang yan, di yan sumagi sa isipan yung pagdeklara ng martial law. Pero, mga kababayan, ito yung aking analysis. Huwag ninyong sagarin. Pag sinagad ninyo, alangan naman, mamimikit mata na lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos habang kayo patuloy na nanggugulo. Hindi po yun maaari, mga kababayan. At yung pag-declare ng martial law, parte siya sa powers. Isa sa mga powers ng ating, ng sino mang Pangulo. Sinigo nga, nag-declare ng martial law sa Mindanao nang magkagulo sa Mindanao, di ba? So ano yun? Bakit hindi pwede mag-declare ng martial law yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung manggugulo kayo? Kung manggugulo kayo. So sabi ni Bersamin, yung iniisip mo yan lagi, that's malicious because the Constitution is very clear when may a president declare martial law. I don't think it is in the mind of the President right now. Sabi po ni Bersamin, referring to Roque's claim that the NSA reorganization is a prelude to martial law. Mahilig po kasi gawa ng kwento ang kampo ng mga Duterte. Yun ang turo sa kanila ng China, manggulo. Di ba? So sabi ni Bersamin, it's not about martial law. It's not about extending himself in power. No. He has no thinking about that. He does not even think in those terms. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. Pagdating naman doon sa sinabi ni Panelo na dirty politics and ill-advised yung ating Pangulo sa pagtanggal kay Sara, sabi ni Bersamin, he has no moral authority to question the decision of the President. Durog na durog, mga kababayan, yung mga alipores ni Digong. Hindi po napapalampasin yung mga paninira ninyo, yung mga malisyoso ninyong mga statements. Hindi napapalampasin ngayon ng Palasyo Malacanang. Lagi na po yan sasagutin kasi may instruction na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Labanan yung mga purveyors ng fake news. Yan sabi ng ating Pangulo, yung mga purveyors ng fake news should not be allowed to control the narrative. Hindi na po papayag ang ating Pangulo na mangibabaw po ang kasinungalingan ninyo. Intindihan ninyo, Panelo, Attorney Harry Roque? Ang dapat na gawin po ninyo, Attorney Harry Roque, umuwi kayo rito, harapin ninyo yung asunto. Hindi yung tago kayo ng tago. Tama? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.